isa sa mga pinaka tinaguriang greatest composer sa Western music history ay yung Baroque composer na si Johann Sebastian Bach. At sa lahat ng kanyang mga compositions, yung mga sinusulat niyang musika, palagi niyang nilalagyan ng initial yung kanyang mga musical composition. At ang nilalagay niyang initial sa mga composed music niya ay yung mga letrang S, D, G. Meron siyang mga ginawang musika para sa worship ng church. Pero kahit yung mga secular works niya na music, ay nilalagyan niya ng mga letrang to. Ito yung nagre-reflect ng kanyang malalim na conviction bilang isang Lutheran na Christian. Na maging yung kanyang mga abilidad na pangmusika ay hindi para sa kanyang kaluwalhatian, kundi maging yun ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At yan yung tutunghayan natin sa pangangaral natin ngayong hapon sa final sermon natin regarding sa Reformation series na Semper Reformanda. Ito na yung pinakahuli. Ang pinakaunang pangangaral natin ay tungkol sa kasulatan, scripture versus tradition. Pangalawa, tungkol sa kasalanan, total depravity versus self-righteousness. Last Lord's Day ay ipinangaral natin tungkol naman sa kaligtasan, regeneration versus decision. At ngayon naman, ang pinakahuli ay yung tugatog ng lahat ng pangangaral na yon. Pinakadulo ng lahat. Bakit may kasulatan? Bakit pinapahayag yung kasalanan? Bakit may kaligtasan? Para dito, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ng isang verse lang na passage natin, Psalm 115 verse 1. This is the word of the Lord. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Ito ang salita ng buhay na Diyos. Makaupo na po tayo. Yung Psalm 115 ay nabibilang sa isang grupo ng Psalm. Mula Psalm 113 hanggang Psalm 119, ito yung tinatawag na Egyptian Hallel. Hallel yung tawag dito. Ano yung Hallel? Ito ay isang liturgy. Ibig sabihin, ito yung pang-worship ng mga Hudyo kapag sila ay gumagawa sila ng Passover nila. Alala natin, sa Lumang Tipan, inaalala nila yung kanilang deliverance mula sa Egypt. Anong ginagawa nila? Kumakain sila ng handog na hayop. Bilang pag-alala yon sa naging pagliligtas sa kanila ng Panginoon sa book ng Exodus. At yung sa Passover, etong Psalm 115 ay kinakanta nila pagkatapos nilang kumain. So kakain sila, inaalala nila Exodus, pagkatapos aawitin nila itong Psalm 115. Kahit alin doon, 113 to 118. Pero isa ito sa kanilang worship material. Pinapaalala sa kanila na sumasamba sila sa isang Diyos na nag-deliver sa kanila mula sa Egypt. So perhaps nung ini-institute ni Jesus sa New Testament, yung Lord's Supper, kasi Passover yun, di ba? Perhaps, inawit ito ni Jesus at kasama yung mga disciples niya. Nananalangin through music, through song, na yung buhay na Diyos na siyang maluwalhating nagligtas doon sa Red Sea, doon sa Jordan, ay luwalhatiin ulit yung pangalan niya sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. Kaya yung tono ng verse na to, yung tone, general tone ng verse na to ay pag-awit na humihingi ng pagliligtas. Pag-awit na humihingi ng pagliligtas. Tinataas yung pangalan ng Panginoon. Alalahanin natin, kapag sinabi yung pangalan, it refers to the whole person. Yung pangalan mo, ikaw yan. Hindi hiwalay yung pangalan mo sa'yo. Pag sinabi ko yung pangalan mo,
it refers to your whole person. Kung ano yung gawin sa pangalan mo, yun ang ginagawa sa'yo. Kapag binastos yung pangalan mo, ikaw yung binabastos. Kapag ginalang yung pangalan mo, ikaw yung ginagalang. Kapag inalipusta yung pangalan mo, ikaw inalipusta. Hindi ito magkahiwalay. Hindi pwedeng sabihin, pangalan mo lang yan, hindi naman ikaw yan. Hindi. Yun yung pinapakita dito, ito ay Diyos. Sa pangalan niya, nagbibigay ng kaluwalhatian. Ang pinupuri dito, pag sinabing pinupuri yung pangalan, ito ay yung essential character at nature ng Diyos. Ito yung reputasyon niya. The name of God stands for God Himself. At yung kaluwalhatian ay para lamang sa nag-iisang pangalan ng Diyos at hindi sa kahit anong pangalan. Kaya ngayon sa diwa ng Reformasyon, alaalala natin yung mga kataga na Soli Deo Gloria, isa itong expression, conviction na lahat ng bagay ay nangyayari, nilikha, at lahat ng anumang gawin ng Diyos ay para lamang sa kaluwalhatian niya. Hindi para itaas ang tao, hindi para itaas yung simbahan, hindi para itaas yung mga mananampalataya, hindi para itaas yung kahit anong nilikha. Ito ay isang phrase, isa itong salita na nagsasummarize sa ating pinaniniwalaan bilang mga mananampalataya. This psalm highlights that to God alone is the highest praise, glory, and worship. Kaya ito yung mensahe natin mula sa verse na to ngayong hapon. Sa Diyos lamang ang papuri, pagsambat, kaluwalhatian. Iyan ang awit ng mananampalataya na hindi pwedeng ibahagi kanino man. Yan yung awit ng isang Kristiyano na it is never shared with anyone. Soli Deo Gloria is the Christian song that is unshared with anyone and any man. Katulad ng ipinaliwanag ng presider natin kanina, merong pinagkaiba yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang sarili at yung kaluwalhatian na ibinibigay sa Diyos. Magkaiba yun. Ano? Yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang sarili, ito'y katangian niya. It is inherent in God. Sa sarili ng Diyos, siya ay walang hanggan, siya ay banal, siya ay marunong, siya ay maganda. Ito'y nasa sa loob ng Diyos. Ito'y siya mismo. Pero pag sinabi natin na niluluwalhati yung Diyos o pinupuri yung Diyos, hindi ibig sabihin na may nadadagdag sa Kanya. Hindi rin ibig sabihin na kapag hindi pinupuri yung Diyos, ay may nababawas sa kaluwalhatian niya. Hindi natitinag yung Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. May sumamba man o wala. Siya ay nananatiling maluwalhati. May magpuri man o wala. Pero ang ibig sabihin ng pagpupuri sa Kanya ay pagkilala mismo sa kung sino siya. Ito yung tamang tugon sa kung sino siya. Ipinapamalas, ipinapakalat, dinedeklara kung sino yung Diyos sa Kanyang sarili. Isipin nyo na lang yung isang salamin na nire-reflect niya yung liwanag ng araw. Tanghaling tapat. Maglagay ka ng salamin, tututok yung liwanag ng salamin doon sa liwanag ng araw doon sa salamin, tapos magre-reflect siya. May salamin man o wala, matingkad yung araw. Nandun yung salamin o wala, matingkad yung araw. Pero yung salamin na yon, ang nire-reflect niya ay yung sinag ng araw mismo. Ipinapamalas niya kung gaano ka liwanag yung araw. Pero walang nababawa sa araw. Walang nadadagdag sa araw sa pag-reflect nung salamin na iyon. In like manner, kapag tayo ay sumasamba, sumusunod, nagtitiwala, nagte-testify, inaawitan natin yung Diyos, dinedeklara natin yung kaluwalhatian niya, ang ginagawa natin ay nire-reflect natin yung glory niya. Sinasabi natin, ganito kamaluwalhati yung Diyos. And, take note, walang kahit anong worship yung
masasabi natin na maipapamalas niya yung buong kaluwalhatian ng Diyos. It's never yung worship na to, okay na to. No. Mas mataas ang Diyos sa lahat ng pagsamba sa Kanya. Mas maluwalhati yung Diyos sa lahat ng pagpapamalas ng kaluwalhatian niya, katulad ng araw at ng salamin. Pero ang pinapagawa sa atin ng Diyos ay i-reflect nyo yung kaluwalhatian niya. Ipamalas, ipakita nyo sa iba kung gaano siya karapat-dapat at kaganda at karunong at kaluwalhati. Pero lahat ng pinakamataas nating worship, pinaka-purest natin na worship, it's not enough. It's not even enough. Hindi pa yun. Dahil sa kanyang sarili, ang kanyang kaluwalhatian ay walang hanggan. Sa kanyang sarili, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mo matutumbasan. Sa kanyang sarili, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi natin maarok at maabot. Pero ang utos sa atin at ang gusto natin ay ipamalas yung kaluwalhatian na iyon. We want to display how glorious God is. At paano dinedescribe yung soli Deo Gloria doon sa ating text? How is it described? Sa verse 1. Number 1, yung worship na yon, that is the point of salvation. Yun ang point ng salvation. Pangalawa, yung worship na yon, yun yung point ng self-denial. Yung worship ay nangyayari dahil may kaligtasan. At yung worship, doon nangyayari yung pagtatanggi sa sarili. Dalawa, no? So, number 1, yung worship na yun, that is the point of salvation. Ano yung purpose kung bakit nag-worship dito yung psalmist? May dalawang word na sinabi at covenantal words yon. Sinabi doon, because of God's steadfast love and faithfulness. Palaging magkarugtong yan, no? Steadfast love and faithfulness. Yan ay covenant words. Pagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang ipinangakong tipan. Ang purpose ng steadfast love at faithfulness, ang purpose ng covenant ng Diyos sa salvation ay para luwalhatiin siya. So isipin niya, sa Old Covenant pa lang, niligtas sila sa Exodus, niligtas sila sa yung pagtawid nila sa Jordan. May dalawang pagtawid, by the way, no? So una sa Red Sea, mula sa Egypt. Pangalawa, papunta na sila sa Promised Land. Yun naman ay sa Canaan. Dalawang pagtawid sa dagat. Pero yung mga yon ay pinangyari ng Diyos, niligtas sila ng Diyos for what? For worship. Kaya sila niligtas para sila'y sumamba sa Diyos. Alam natin na we must give credit where credit is due. Kailangan natin ibigay yung credit kung kanino dapat ibigay yung credit. May mga panahon sa buhay natin na parang unfair kapag alam natin na merong deserve yung isang tao na bagay tapos hindi binibigay sa kanya. Someone deserves this thing, tapos hindi sa kanya na ibibigay. Nakikita natin yan sa lipunan, nakikita natin yan sa mga balita, nakikita natin yan sa sarili nating karanasan. Hindi ba unfair iyon? At ito mismo yung tinuturo ng passage natin. Napaka-unfair na hindi makuha ng Diyos yung lahat ng kaluwalhatian. Unfair sa Diyos na hindi sa Kanya binibigay yung karapat-dapat sa Kanya. Na yung pinakamatayog na pagsamba nga ay kulang pa. Pagkatapos ay hindi pa binibigay sa Kanya yung kaluwalhatian na yun. Here lies the jealousy of the psalmist. Yung psalmist napaka-jealous sa glory ng Diyos. Gusto niyang ibigay sa Diyos yung ano yung nararapat sa Kanya. At tayong mga mananampalataya ay katulad niyan. We are jealous and zealous for the glory of our God. Dahil tayo'y mananampalataya na, ang gustong-gusto na nating gawin sa ating pinabanal na puso, sa bagong tipang puso, ay ang Diyos ang maluwalhati. Why? Because God is zealous for His glory too. And we want the same. Tayo'y niligtas
para tayo ay magpuri. God saves in order to be worshipped. Nagliligtas ang Diyos para siya ay maluwalhati. Meron tong dalawang implikasyon. Una, ibig palang sabihin, we are most like God when we are zealous of His glory more than anything else. No? Sinabi ng Panginoong Jesus, be holy as God is holy. Kailangan maging katulad tayo ng Diyos sa kanyang karakter. At ano isang karakter ng Diyos? Nagbibigay siya ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. At kung tayo bilang believers, yun ang pinaka-purpose natin, pumunta tayo sa panambahan, hindi para sa sarili natin, kundi para sa Diyos, yan ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos. Yan ang ibig sabihin ng pagiging katulad sa wangis at karakter mismo ng Panginoon. Ikaw ay nagiging mas kawangis ng Diyos kapag ang mas pakialam mo ay yung kaluwalhatian niya. Pero another implication na ito, nitong katotohanan na to, ay ibig sabihin merong mas mataas na panawagan kaysa sa kaligtasan. Merong mas mataas na panawagan kaysa sa kaligtasan. At yon ay pagsamba. Worship is a higher calling than salvation itself. Dahil ang salvation ay means para mag-glorify ang Diyos. Yung salvation ay panghakbang pa lang para siya ay maluwalhati. Ang pinakatuktok ng panawagan ay hindi para maligtas. Kung hindi para maligtas, tapos sumamba. Nung nagbigay ang Panginoon ng steadfast love at faithfulness, anong purpose nun? Para sabihin na, to you alone be the glory. Ang purpose ng salvation ay hindi salvation. Ang purpose ng salvation ay worship. Pagsamba. Ang lahat na nangyayari at purpose ng lahat ng bagay ay kaluwalhatian ng Diyos. Bakit siya lumikha? Para sa kaluwalhatian niya. Bakit nangyayari ang lahat ng probidensya? Para sa kaluwalhatian niya. Bakit merong kaligtasan? Para sa kaluwalhatian niya. Kahit walang kaligtasan, ang purpose pa rin ng lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. God is glorified in all things. Maging mga nilikha na walang kaligtasan, dapat nilang sambahin ng Diyos. Mga halaman at hayop ay dapat sumamba sa Diyos. Mga planeta at bituin ay dapat sumamba sa Diyos. Mga anghel na tama at mga anghel na bumagsak ay dapat sumamba sa Diyos. Maging ang mga tao na hindi mananampalataya ay inaasahan ng Diyos na sumamba sa Diyos. God is to be worshipped as the creator of all things and sustainer of all providence. Pero ang pinnacle or yung pinakatugatog ng pagiging karapat-dapat niya nung pagsamba sa Kanya ay ang Kanyang steadfast love and faithfulness sa salvation. At yan yung ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sa walang hanggan pa, bago pa yung paglikha, sa Kanyang pangtrinidad na konseho, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay nagplano ng kaligtasan ng mga makasalanan. At yung plano ng kaligtasan na yon ay sa tamang panahon ipadadala yung bugtong na anak para siya ay magsuot ng pagiging tao, mamuhay sa ilalim ng batas, maging masunuri na perpekto hanggang sa kamatayan at mamatay doon sa krus. Yan ay plano ng Diyos. Na sa kanyang krus at resurreksyon, ito'y hindi lang mga pagpapakilala ng biyaya niya. Ito'y paghahayag kung gaano siya kaluwalhati. There in the crucifixion of the Lord Jesus Christ, we see the glory of God. Nakikita natin na nagniningning yung pasensya niya, nagniningning yung awa niya, nagniningning yung hustisya niya, nagniningning yung kanyang karunungan, kabutihan, kalakasan. Lahat ng katangian ng Diyos ay nagniningning doon sa krus ng Kalbaryo. Therefore, brethren, ang salvation ay hindi man-centered.
Ang salvation ay hindi man-centered. Ang salvation ay God-centered. The chief end of salvation is not man. The chief end of salvation is God. Nagliligtas ang Diyos para siya maluwalhati. Therefore, ang hamon sa atin ito sa tuwing tayo'y sasamba, sa tuwing tayo'y magpupuri sa Diyos, ang isang dapat na iniisip natin, ang disposisyon natin pag tayo'y sumasamba, dapat ang nasa isip natin, ang sinasamba natin ay siya na nagligtas sa atin. Ikaw ay Kristiyano na. Ikaw ay niligtas sa sala mo. Binura ng Diyos yung mga kasalanan mo. Be mindful that the one you praise, the one you worship, is the same Savior who redeemed your soul. Imagine niyo na lang yung isang tao na na-trap doon sa nasusunog na bahay at wala na siyang takas. Tapos biglang may dumating na isang rescuer na bumbero at kitang-kita niya yung muka nung sumagip sa kanya. At dinala siya palabas doon sa nasusunog na bahay na yon. At imagine niyo, sometime later, yung parehong bumbero na yon ay bumisita sa bahay nung niligtas niya. Ano ang magiging pananaw nung nakaligtas na tao na yon? Anong magiging tingin niya doon sa bumisita na yon? Ang isipin niya, tagapagligtas ko. Siya yun. Noong isang araw, nasusunog yung bahay namin. Siya yung nagligtas sa akin. Welcome sa bahay ko. Anong gusto mo? Napaka maayos at napakaganda nung pakikitungo niya. Mga kapatid, mga mananampalataya, yes, purihin mo yung Diyos dahil nilikha ka niya. Yes, purihin mo yung Diyos dahil binigyan ka niyang kalusugan, pinagaling ka niya sa sakit. Yes, purihin mo yung Diyos dahil binigyan ka niya ng trabaho. Pero wag na wag mong kalilimutan na ang sinasamba mo ay yung nagligtas sa kaluluwa mo. Wag na wag mong aalisin sa motibo mo na yung inaawitan mo ay siyang nagligtas sa kaluluwa mo sa pangil ng kondemnasyon. At alam nyo, itong pinagkaiba kung paano sumamba yung mga unbelievers at yung mga believers. Ang mga hindi mananampalataya, magpupuri yan sa Diyos para sa mga pangnilikha at pang-sustento ng Diyos sa kanila. Pupurihin nila yung Diyos kasi binigyan sila ng lakas sa araw-araw. Pupurihin nila yung Diyos kasi binigyan silang trabaho. Pupurihin nila yung Diyos kasi gumaling sila sa sakit. Pupurihin nila yung Diyos dahil maayos yung pamilya nila. Pupurihin nila yung Diyos dahil maayos yung kanilang marriage. Pupurihin nila yung Diyos kasi wala silang masyadong maraming problema. Pero alam nyo kung ano yung hindi pwedeng maging dahilan ng isang hindi mananampalataya sa pagpupuri, kaligtasan. Hindi mo maririnig sa unbeliever, salamat sa Diyos, pinadala mo si Jesus. Pinupuri kita dahil pinatawad mo ang kasalanan ko. Sinasamba kita dahil niligtas mo yung kaluluwa ko sa impyerno. Hindi mo maririnig yan sa hindi mananampalataya. Ang lahat ng dahilan nila sa pagsamba ay mga hindi pangkaligtasang dahilan. At ito yung distinction na nakikita natin sa Psalm 115 verse 1. Pinuri nila yung Diyos. Ang mga mananampalataya, pinupuri nila yung Diyos. Higit sa nilikha, higit sa probidensya. Pinupuri nila yung Diyos dahil sa pangtipang kaligtasan. Kaya nilang purihin yung Diyos dahil sa nangyari 2,000 taon nang nakalilipas. Kaya nilang purihin yung Diyos dahil sa krus. This is the difference. And brethren, maging sa walang hanggan, ito pa rin ang magiging musika natin.
Maging sa walang hanggan, ito pa rin ang magiging awit natin. Maging sa walang hanggan, ang content ng ating pagpupuri, ang content ng ating pagsamba. Sa eternity, alam niyo ano? Gospel. Sa eternity, hindi ka magpupuri sa'yo. Sabihin mo lang, Lord, salamat sa glorified body. Lord, salamat sa resurrected body. Lord, salamat, wala nang pag-iyak, pagtangis at kamatayan. Hindi. Alam mo, meron pa. Lord, salamat kasi niligtas mo ko. This is our eternal song and our eternal music to God. Katulad nung psalmist sa Psalm 115 verse 1, give your complete and heartfelt praise to God who saved you with steadfast love and faithfulness. At pangalawa, yung worship, this is also the point of self-denial. So ito yung point ng salvation, pero ito rin yung point ng self-denial. Napaka-strong ng language dito sa Psalm 115 verse 1. No? Paulit-ulit na dininay ng psalmist yung sarili niya bilang tagatanggap ng glory. Sinabi niya, not unto us, Lord, not unto us, but to your name be glory. 2 beses. At alam natin sa Jewish culture, yung paulit-ulit, yan yung kanilang emphasis. Parang nilalagyan niya ng underline, nilalagyan niya ng bold letter, nilalagyan niya ng quote and quote. No? Emphasis niya ito. Anong ibig sabihin? Napakaseryoso nung psalmist na alisin yung kahit anong kaluwalhatian na pwedeng ibigay sa sarili niya. Total denial. At dahil yung passion niya ay hindi para sa sarili niya. Yung passion niya at zeal niya ay nasa kaluwalhatian ng iba. Sabi niya, wag sa akin, Lord, wag sa akin. Pero, sa'yo ang lahat ng ito. Now, bakit ganun siya ka-serious doon sa self-denial na yon? Dahil naalala ng psalmist na yung rescue sa Egypt, rescue sa Jordan, sa Old Covenant context, hindi nila gawa yon. Hindi sila nakaalis doon dahil sa kanila. Nakatakas yung mga Israelita sa Egypt, hindi dahil sa mga Israelita. Hindi dahil sa manpower nila. Hindi dahil sa number nila. Hindi dahil sa military might nila. Hindi dahil sa kung anumang lakas, galing, kapangyarihan na meron sila. Alam nila, nakatakas lang sila doon dahil sa Diyos. That is the exodus of God. Hindi yun dahil sa kanila. Therefore, glory must not be for man. Kaya anuman yung mga pagpupuri sa sarili, ay dapat talikuran. At yung pagsamba ay para lamang sa Diyos. Dahil walang sino mang Kristiyano ang may parte sa sarili niyang kaligtasan. And I want you to notice sa Bible, sino ba sa Bible yung mga gutom na purihin yung sarili nila? Pag binrowse mo yung mula Genesis hanggang Revelation, sino yung gutom na ipurihin yung sarili nila? Si Satanas. Gusto niya siya. Ayaw niya yung Diyos, di ba? Bakit Diyos lang? Kaya nga siya nagrebelde. Kaya niya nga hinikayat yung iba pang mga anghel. Ayaw niya na Diyos lang. Ayaw niya yung Psalm 115:1. Ayaw niya na not unto me. Gusto niya, Lord, meron din ako. Gusto niya nga, siya rin eh. Sino pa? Sa Old Testament, yung mga tao ng Babel. Kaya sila gumawa ng napakalaking structure. Para saan? Para magtayo sila ng, ano yung nakalagay sa Genesis? Pangalan para sa sarili nila. At ginuho ng Panginoon yon. Nagtatayo kayo ng pangalan para sa sarili nyo. Ibig sabihin, self-praise. Ano pa? Si Nebuchadnezzar. Puring-puri siya sa sarili niya dahil napaka-tagumpay ng Babylonia. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Kinuha yung katinuan niya. Nabaliw. Si Nebuchadnezzar, kumain ng halaman, namuhay ng maraming taon bilang parang hayop. At nung binalik ng Diyos yung katinuan ni Nebuchadnezzar, sa kanya na sabi,
Oo nga pala, hindi ako dapat yung purihin, ikaw lang, o Panginoon. Sino pa yung gusto ng papuri? Sila Haring Saul. Nung pinupuri ng mga tao si David, ayaw niya. Papatayin niya pa si David. Yung kanyang anointed ng Panginoon. Sino pa? Pariseo. Nung dumating si Hesukristo. Alam niyo, dahil lang kung bakit gustong-gustong patayin ng mga Pharisees si Jesus? Kababasa lang namin ni Lori prior, this week lang yata, yung Mark 15. Sabi ni Pontius Pilate, sabi dun sa Mark, Pontius Pilate perceived that they were doing this out of envy. Yung mga Pharisees, inggit kay Jesus. Kasi dati sila yung nasa spotlight eh. Sila yung religious teachers. Tapos dumating si Jesus, nare-rebuke sila sa mga false teachings nila. May woe pa sa kanila. Kay Jesus, dapat yung kaluwalhatian eh. Sa inggit sila na kay Jesus napupunta lahat ng mata at tainga. Sabi ni Pontius Pilate, sabi sa Mark, na-perceive nila na dahil yun sa envy. Sa bagong tipan, sino pa? Si Herod sa Book of Acts. Nung pinuri niya yung sarili niya, nung ginawa ng Diyos, pinatay siya. Pinakain siya sa uod. Lahat ng ito ay mga halimbawa ng pagpupuri ng mga tao sa kanilang sarili na walang kahit anong pagtingin sa karapatan mismo at pagiging karapat-dapat ng Diyos. At ang nakakalungkot dito, nakikita natin yung sarili natin sa kanila. Kung tayo ay magiging may aminado, kung aamin ka, you love praise. I love praise. Kung tayo maging honest in our confession of our sins, we love praise. Sa totoo lang, kung tayo yung susulat in our sinfulness, nung Psalm 115, sasabihin natin, yes unto me, unto my name. Be honor for my steadfast love and my faithfulness. No? Pero salamat sa Panginoon dahil nililigtas niya tayo sa pagmamahal sa papuri. Ang ating Diyos ay napakabuti. Nililigtas niya tayo sa pagmamahal sa papuri. Binabago niya yung puso natin. At ang ginagawa niya na sa atin, ito na yung awitin mo, Psalm 115:1. Na ang puso na ng mga mananampalataya ay gustong magpuri sa Diyos. Isipin niyo yung plagiarism. Isa siyang krimen at isa siyang maling gawain, yung plagiarism. Ano nga ba yung plagiarism? Pag sinabi natin na plagiarism, kinokopya mo yung gawa ng iba, tapos inaangkin mo bilang sayo para ikaw yung mabigyan ng credit. Hindi mo gawa, pero yung resulta at bunga, gusto mo sa'yo. Yan ay plagiarism. No? Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng credit. It is stealing credit. Ito ay dishonest at ito ay offensive para doon sa totoong gumawa. Yung pinagnakawan ng anumang bagay na yon. And this is what's exactly happening when we take credit for what God has done. Kapag kinukuha natin yung papuri, na hindi naman sa atin, dapat sa Diyos, nagpa-plagiarize tayo. Sinasabi natin, hindi ako may gawa niyan. Hindi sa akin galing yan. Therefore, ako yung dapat purihin. Kapag pinagmamalaki natin ang pagsunod natin, nagpa-plagiarize tayo. Kapag pinagmamalaki natin ang faith natin, kapag pinagmamalaki natin ang serbisyo natin, kapag pinagmamalaki natin ang ating sincerity, o pinagmamalaki natin ng kahit anong meron tayo, we are claiming something, a work that is not ours. Bakit? Kaninong gawa ba yon? Sa Diyos. Lahat ng meron tayo bilang Kristiyano ay gawa ng Diyos. Remember, God is the author of salvation. Hindi tayo Arminian na sinasabi natin na kikilos yung Diyos tapos nasa akin yung huling baraha sa kaligtasan ko.
Hindi rin tayo Pelagian na sinasabi natin, dyan ka lang o Panginoon, ako ang aabot sa'yo. No. Calvinist tayo. Naniniwala tayo na ang lahat ng kaligtasan ay sa Diyos. Walang niisa sa atin. Wala tayong claim na dapat angkinin para sa sarili natin at sasabihin natin, meron akong ambag. Wala tayong ambag. Simula ng kaligtasan, sermon last Sunday, hanggang sa dulo ng kaligtasan, pagpasok nga sa glory, it's all of God. Therefore, it is plagiarism to steal the praise that only belongs to God. At itong psalmist, yung sumulat nito, hindi siya plagiarist. Hindi plagiarist yung psalmist. Dahil alam niya na ang plagiarism ay hindi sa biyaya. Brethren, salamat sa Diyos. He saved us from plagiarism. Niligtas niya tayo sa pagnanakaw ng kaluwalhatian na dapat ay sa Kanya lang. Hayaan mo na yung kaluwalhatian ng Diyos ay magningning lalo sa pamamagitan ng pagtanggi mo sa iyong ambag sa kaligtasan. Lalo mo nung sinasabi na wala akong ambag sa kaligtasan ko, lalo mong sinasabi na maging sa pagpapabanal ko, lahat ay sa Diyos, alam mong nangyayari, dinedenay mo yung sarili mo. At siya yung naluluwalhati. Renounce everything. It is all the work of God. And by the way, yung grammar dito, yung word na ginamit dito ay hindi not unto me, not unto me. Ang word na ginamit ay plural. It is congregational. Hindi sinabi doon ay not unto me, Lord. Hindi ito parang ako lang at ang Diyos. Ito ay yung covenant people at ang Diyos. Sinabi yan, not unto us, covenant people. Not unto us, covenant people. Be glory. Ito'y inaawit sa kalipunan ng mga mananampalataya. Ito'y pangkongregasyon. So in vernaculars, parang sinasabi, ayaw namin na purihin ang Israel. Gusto namin na mapuri ay Diyos. Huwag yung covenant people ang mapuri. Yung covenant God. Huwag yung covenant people. Yung covenant Savior. Now, paano sa atin? Bilang new covenant people, ang sinasabi natin, hindi ang ARBC ang mapuri. Not unto ARBC, but to your name be glory. Dahil ang ARBC ay hindi tagapagligtas. Ang ARBC ay walang kahit anong isang ambag sa kanyang sariling kaligtasan. Ang ARBC ay hindi manunubos. Ang ating confession ay hindi sola ecclesia, kung hindi solus Christus. Kaya ito ay papunta sa soli Deo Gloria. Ang ARBC ay grupo ng mga makasalanan na tumanggap ng kaligtasan. Hindi tagapagbigay kaligtasan. Tagatanggap ng kaligtasan, hindi tagabigay ng kaligtasan. Ang Diyos lang ang tagabigay ng kaligtasan. Not unto us. Not unto us. Not unto the church. But to the name of the Redeemer be glory and honor and praise now and forever. Amen. Ang lahat ng papuri ay sa tagapagligtas, hindi sa niligtas. And let it be also personal to us. Kapag natitempt tayo na purihin yung sarili natin, you know that, brother. You know that, sister. Alam mo, natitempt tayo na purihin yung sarili natin. Natitempt tayo na yung pangalan natin yung maitaas. At anong kailangan nating maalala? Ang dapat nating isipin ay si Jesus. Si Jesus. Para malabanan yung temptation na yon, anong sagot? Gospel pa rin. Tingnan niyo sabi ni Jesus, John 8:50. Si Jesus to. Sabi ni Jesus, I do not seek my own glory. What? Huh? John 8:30. Jesus,
I do not seek my own glory. Isipin nyo, siya na nabuhay ng perpekto, siya na karapat-dapat purihin. Worthy siya. Hindi kasalanan para kay Jesus na sabihin, I seek my own glory. Pero ang sabi ni Jesus, I do not seek my own glory. Pinamuhay ni Jesus yung Psalm 151, brethren. Para tayo na hindi pinapamuhay yung Psalm 151 ay maligtas. At tayo ay masanctify. Siya na karapat-dapat ng lahat ng pagsamba ay hindi gutom sa pagsamba. Hindi siya aligaga pag hindi siya wini-worship. Pero tayo, aligagang-aligaga. Gusto natin. Kada kibot, pinupuri tayo. Look at your Savior. Hindi siya uhaw na uhaw. Gutom na gutom doon. Remember that you have no part in your salvation and thus without part in the glory to be received. Even sa iyong obedience, even sa iyong sanctification, even sa iyong maturity, even sa iyong sacrifices, do not glorify yourself. Do not. At maging sa araw ng paghukom, Judgment Day, kung saan ihahayag ng Diyos ang lahat ng pagsunod mo sa Kanya, believer. Ihahayag ng Diyos ang lahat ng pagsunod mo sa Kanya. Ihahanda niya yung Kanyang mga rewards para sa iyo. Alam mo, ang sasabihin mo sa araw na yon, kung kailan ibibigay na sa iyo ng Diyos yung rewards sa lahat ng pinagpagura mo, you will find yourself quoting Psalm 151. Sasabihin mo pa rin sa araw ng paghukom, not unto us, Lord, not unto us, but glory to your name. Yung mga kinoronahan sa Book of Revelation, binaba nila yung corona nila at inalay kay Jesus. Ganun ang gagawin natin, mga kapatid. Kaya palakasin mo ang iyong awit ng pagsamba sa pamamagitan ng aktibong pag-aalis at pag-iisang tabi ng iyong sariling kapurihan para mas lalong maging maliwanag yung kaluwalhatian ng Panginoon. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ang Psalm 151 ay isang napakalumang kanta. Pero itong lumang kanta na to ay walang hanggang kanta ng mga mananampalataya. Not unto us, but glory to your name. Ang kaligtasan ay nagsimula sa Diyos, nagpapatuloy dahil sa Diyos, at magtatapos para sa kaluwalhatian ng Diyos. This is our song now and forever. Soli Deo Gloria. Ama namin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng awit na to. Maraming salamat po dahil nililigtas nyo kami mula sa paghahangad ng papuri sa sarili. Maraming salamat po dahil ang gutom na binibigay nyo sa amin ay gutom para purihin ka. O Diyos, hindi napupuno yung buhay namin. Hindi napupuno yung araw at linggo namin ang hindi ka namin pinupuri. Salamat sa gutom na to, Panginoon. Hiling po namin, O Diyos, ay patuloy nyo kami iligtas at patuloy nyo kaming bigyan ng puso sa pagsamba sa iyo. At tignan namin ang Ebanghelyo bilang tungtungan para sa kaluwalhatian mo. Not unto us, Lord, not unto us, but glory to your name alone forever. In the name of Him who is worthy of all praise, Jesus. Amen.